Dominant Protector. Credit to the author. 5,861-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang makita ng waiter sina Terence at Natalie, agad niya silang binati ng may malaking ngiti at magalang na bumati, Vice President Linford, Miss Salter, matagal na tayong hindi nagkita. Nandito ka ba para makipagkita kay Manager Hong? Naisip ni Terence na mukhang pamilyar ang lalaki, malamang kilala na niya ito dati, kaya alam na alam niya kung sino ito. Nandito ba si Manager Hong? Kung nandito ka, pakisabihan kami. Magiliw nang umiti si Terence sa lalaki. Napakabait mo, Vice President Linford. Nasa taas lang si Manager Hong. Sinabi niya sa amin na kung pupunta kayo, pwede kayong pumunta sa kanya ng direkta nang walang anumang paunang abiso. Inikot ng tindera ang kanyang katawan at magalang na inanyayahan silang umakyat sa itaas. Salamat, tumango si Terence. Humajijek si Natalie. Ikaw ang pinakarespetado, nakababatang kapatid. Hindi ako tinatrato ng ganito kapag pumupunta ako rito. Makakakita lang ako kay Manager Hong pagkatapos kong magulat sa kanya. Kung ikaw ay isang honorary vice president ng Hong Chamber of Commerce, magkakaroon ka rin ng pribilehiyong ito, bahagyang ngumiti si Terence. Gayunpaman, alam ni Terence na hindi ito ang kaso. Pinahahalagahan siya ni Melvin dahil sa kanilang pagkakaibigan, hindi dahil isa siyang honorary vice president. Kung hindi, kahit na may vice president ang Hong Chamber of Commerce, hindi siya papansinin ni Melvin. How. Binibining Salter, napakabihirang bisita mo. Sa hinaharap, lumapit ka lang sa akin at tingnan mo kung sino ang maglalakas loob na pigilan ka. Lumitaw si Melvin sa tuktok ng hagdan, marahil alam niyang nandito si Terence at lumalabas para salubungin siya. Kuya Hong, ang tagal nating hindi nagkita. Ang elegante mo pa rin gaya ng dati. Bati ni Terence kasabay ng isang sumang-ayon. Lumapit si Melvin at hinaila ang braso ni Terence, alam mo bang matagal na tayong hindi nagkikita? Sabihin mo sa akin, paano kita parurusahan? May parusa ba? Kung gayon, kakain at titira na ako sa bahay mo araw-araw mula ngayon. Nakangiting sabi ni Terence. Nagkasundo lang sila ni Melvin dahil sa mga benepisyo, ngunit unti-unti, naging tunay silang magkaibigan, lalo na pagkatapos ng subasta sa pinakahilagang isla. Mabilis na bumuti ang kanilang relasyon, at ngayon ay matalik na magkaibigan na sila. How. Iyon na ang pinakamabuti. Hindi kita maimbitahan. Basta't handa kang manatili rito, kaya ko pang ibigay sa iyo ang buong Hong Chamber of Commerce sa North Island. Tumawa ng malakas si Melvin, at saka sumenyas kay Natalie. Siya nga ang tindero ng North Island ng Hong Chamber of Commerce. Walang lugar para sa kritisismo sa pakikitungo niya sa mga tao. Pumasok sina Terence at Melvin sa silid ng mga bisita, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Natural lang na may nagdala sa kanila ng espiritual na tsaa at mga espiritual na prutas. Hindi nagsermon si Natalie at casual na pumitas ng isang espiritual na prutas at sinimulang kainin ito. Alam niyang may sasabihin si Terence kay Melvin, kaya tahimik lang siyang kumakain ng hindi kumakain. Pagkatapos ng kaunting kwentuhan, nagtanong si Terence, kapatid na Hong, mayroon din bang mga paksayon sa Hong Chamber of Commerce? Bakit mo natanong, nakababatang kapatid na Linford? Tanong ni Melvin, bahagyang nagulat. May isang tao ba mula sa Hong Chamber of Commerce ang nagpahirap sa iyo? Sabihin mo sa kuya na ito, tiyak na makakamit ko ang hustisya para sa iyo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at ngumiti, hindi naman ganoon kaseryoso. Pupunta lang ako sa pinakahilagang isla para sa isang subasta. May isang vice-presidente ng Hong Chamber of Commerce sa gitnang isla na nagngangalang Janding. Pagsakay ko sa bangka, akala ko bahagi pa rin kami ng Chamber of Commerce, kaya pumunta ako para bumati, pero ayaw niya akong kausapin. Noong mga panahong iyon, nag-aalala pa rin ako na baka may nangyari sa iyo, kapatid na Hong, na naging dahilan para mawalan ako ng suporta sa Hong Chamber of Commerce. How. Paano ako maituturing na taga-suporta mo? Sa kakayahan mo, hindi naman kalabisan kung sasabihin mong ikaw ang taga-suporta ko. Matapos magbiro si Melvin, unti-unti siyang nagseryoso.
Kung saan may mga tao, naroon si Jiang Ho. Natural lang na maraming agawan ng kapangyarihan sa Hong Chamber of Commerce. Kahit miyembro ako ng pamilyang Hong, hindi ako direktang inapo. Bukod pa rito, ang pinakamatandang sangay ng pamilyang Hong na sinusuportahan ko ay hindi sapat ang lakas, kaya mas mahirap makapasok sa kaibuturan. Naalala ni Terence na pumunta si Melvin sa North Island bilang vice-presidente ng Central Headquarters, at tama siya tungkol doon. Isang vice-presidente rin si Janding, pero hindi ko siya kakampi. Isa siyang diehard supporter ng pangalawang sangay ng pamilyang Hong at kahit kailan ay hindi niya ako kinampihan. Isa pa, tiyuhin siya ni Boten. Sabihin mo, kung pupuntahan mo siya at babatiin, sa tingin mo ba ay magiging mabait siya sa iyo? Umiling si Melvin habang nakangiti ng mapait. Si Boten ang katulong na inirekomenda niya kay Terence noon, pero muntik na niyang mapatay si Terence. Medyo nakakahiya iyon. Hindi alintana ni Terence at nagkibit balikat, ganito talaga. Pero hayaan mo na siya, basta't hindi niya ako guluhin. Siya nga pala, Kuya Hong, wala ka bang inihanda para sa subasta sa pinakahilagang isla? Pupunta pa rin ako, pero sasama ako sa punong tanggapan ng distrito ng Nakajima, kaya wala akong dadalhin. Walang maganda sa North Island, kaya baka hindi ako maging kwalipikado para sumali sa subasta. Pupunta lang ako roon para bumili ng magagandang bagay bilang kayamanan ng tindahan. Natawa si Melvin sa sarili. Ang subasta noong nakaraan ay ang entablado para ipakita ng sangay ng North Island ang kanilang mga kasanayan. Sa pagkakataong ito, ang pangunahing tauhan ay maaaring ang sangay lamang ng Central Island. Siyempre, kung may pumunta roon mula sa sangay ng East Island, maaaring may magagandang bagay na darating. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, pinaalala pa rin ni Melvin, Kuya Linford, huwag mong masyadong maliitin si Janding Walker. Makitid ang isip ng taong ito at maghihiganti kahit sa pinakamaliit na reklamo. Sa tingin ko ay tiyak na makakahanap siya ng pagkakataon para maghiganti para kay Boten. Kahit hindi ka natatakot sa kanya, kailangan mo pa ring maging mapagbantay laban sa kanya. Hindi naman masyadong inintindi ni Terence ang sinabi ng lalaking iyon, pero kailangan pa rin niyang makinig sa paalala ni Melvin. Alam ko na ang gagawin. Huwag kang mag-alala, Kuya Hong. Ngumiti si Terence at tumango. Sa pagkakataong ito, makakasama ko na ulit kayo sa pinakahilagang isla. Maaari tayong mag-usap ng maayos habang papunta tayo. Hindi na nagsalita pa si Melvin tungkol sa nangyari kay Veggia, bagkus ay ngumiti at sinabing, tama. Mabuti na lang at napagdesisyonan kung sumama sa armada. Kung nakasakay lang ako sa isang aerial spirit beast, malamang ay napalampas ko na ang pagkakataong ito. Biglang naalala ni Terence na baka pumunta rito sina Shenjin at Ivan para magtanong tungkol sa yang extreme grass. Kuya Hong, mayroon ka bang yang extreme grass dito? May kaibigan akong nangangailangan nito, kaya hindi ko alam kung nakapunta na ako sa bahay mo. Hindi ko pa nakikita ang kaibigan mo dati, pero ang yang extreme grass ay isang napakabihirang at mahalagang spirit grass. Kung meron ako nito rito, pwede ko itong ibenta ng direkta sa pinakahilagang isla. Masasabi kong maaari itong ibenta sa halagang kahit 1,000,000 o 800,000 spirit jade. May alam si Melvin tungkol sa yang extreme grass, pero ang presyong binanggit niya ay ikinagulat ni Terence. Kapatid na Hong, sinasabi mo bang ang yang extreme grass ay maaaring ibenta sa halagang 1.8 milyon sa pinakahilagang isla? Akala niya ang Yangji grass ay halos kapareho ng yin core fruit noong nasa sinaunang barko, mga 30 hanggang 50,000 spirit jade. Hindi naman ganoon ang nangyari. 5,862. Hindi alam ni Melvin ang tungkol sa bagay na iyon ni Wani, kaya casual siyang tumango at sinabing, at iyon lang ang masasabi ko. Kailangan mong malaman na ang presyo sa subasta sa pinakahilagang isla ay ibang-iba sa presyo rito sa hilagang isla. Marahil ang matinding yang grass ay mabibili lamang sa 10,000 espiritual na jade dito, ngunit ang problema ay hindi mo ito mabibili. Napagtanto ni Terence, nakapunta na siya sa iba't ibang isla dati, at medyo naiintindihan niya ang mga pagkakaiba sa presyo, ngunit hindi niya lang iyon naisip sa ngayon. Dahil nga sa malaking pagkakaiba sa presyong ito kaya naman naging kaakit-akit kay Wani ang mga high-level elixir ng Heavenly Elixir Pavilion. Hanggat nakakuha siya ng pahintulot, maaari niya itong ibenta muli sa pinakahilagang isla o sa silangang kontinente. Tiyak nakikita siya ng malaki.
Kung ganoon, medyo magiging abala para kay Jonas na mawala ang Yang Extreme Grass. Mabuti na lang at sinabi ni na Ivan at Wanye na sila ang magpapusa ng mga bunga ng Yang Extreme Grass. Kung masosolusyonan lang ito gamit ang 2 hanggang 3 milyong spiritual jade, hindi ito magiging problema para sa Wantong Chamber of Commerce. Sa totoo lang, minamaliit ko ang halaga ng Yang Extreme Grass, sabi ni Melvin matapos mag-isip. May isa pang salik na hindi ko isinaalang-alang. Iniisip ni Terence ang problema ni Jonas at casual na nagtanong, anong dahilan? Hindi maraming recipe ng tableta na maaaring gamitin para sa Yang Extreme Grass, ngunit ang pangunahing gamit nito ay sa paggawa ng mga tableta ng Yin Yang. Ang isa pang pangunahing sangkap para sa mga tableta ng Yin Yang ay ang Yin Core Fruit. Brother Linford, bilang isang high-level na alchemist, sigurado akong narinig mo na ito, hindi ba? Hindi alam ni Melvin na hindi lamang ito narinig ni Terence, kundi gumawa rin siya ng tableta ng Yin Yang ng mag-isa, na nagligtas sa buhay ni Wanye. Pero medyo nahihiya si Terence. Kung hindi dahil sa paglihis ng chi ni Wanye, hindi niya malalaman ang tungkol sa Yin Yang Pill, Yang Grass, at Yin Core Fruit. Medyo nahihiya siyang purihin ng ganoon ni Melvin. Bago pa makasagot si Terence, nagpatuloy si Melvin, kung ikukumpara sa damong Yang, mas mataas ang produksyon ng bunga ng Yin Core. Ito ay dahil karaniwang mayroong 20 bunga ng Yin Core sa isang puno ng prutas na Yin Core. Kung tungkol naman sa damong Yang, isa lamang ang mayroon sa isang tiyak na saklaw. Bagamat pareho ang pangunahing sangkap ng tabletang Yin Yang, sa usapin ng halaga, ang damong Yang ay hindi bababa sa 10 beses na mas marami kaysa sa bunga ng Yin Core. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Terence, ngunit iniisip niya kung bakit kukunin ni Dimitri ang prutas na Yin Core. Ang prutas na Yin Core ay hindi kasing halaga ng Yang Extreme Grass, ngunit sa sinaunang barkong pandigma, ang espiritong kinuha ni Jade Dimitri ay malayo sa tunay na presyo ng prutas na Yin Core. Hindi maniniwala si Terence kahit nabugbugin siya hanggang mamatay kung sasabihin ng matandang ito na taos puso siya sa pagliligtas ng mga tao. Sila ang lamason sa kanila, kaya paano nila nagawang ibigay ang prutas na Yin Core? Pakiramdam ni Terence ay may mali. Ayon kay Wanye, ang kanyang paglihis sa chi ay sanhi ng pagkalason, at ang taong lamason sa kanya ay malamang na isang tao mula sa pamilyang Zing. Kung ganoon nga, bakit ibinente ni Dimitri ang isang prutas na Yin Core sa napakataas na presyo? Maaari kayang mainitin ang ulo niya at sadyang naglustay. Marahil ay sinusubukan lang talaga ni Dimitri na lumikha ng pagkakataon para sa kanyang apo na si Bradley, na makuha ang loob ni Ramlee, ngunit sinabi sa kanya ng intuition ni Terence na hindi ganoon kadali. Noong panahong iyon, handa na si Ivan na maglabas ng daan-daang libong espiritual na jade para bumili ng prutas na Yin Core, kaya walang dahilan para hindi makuha ni Dimitri ang espiritual na jade. Isang malabong ideya ang unti-unting nabubuo, ngunit hindi pa maisip ni Terence ang lahat ng mga pahiwatig. Maaari niya lamang itong isantabi muna sa ngayon. Habang pinag-uusapan nila ang matinding damusayang, naabutan ni Terence sina Shenjin, Ivan, Randolph, Hernan, at ang iba pa na naglalakad papasok sa Hong Chamber of Commerce. Parehong tauhan ni Terence sina Hernan at Randolph, kaya natural lang na maganda ang relasyon nila sa Hong Chamber of Commerce. Kilala nila ang lahat ng mga manggagawa, kaya sinabihan sila na si Terence ay nasa itaas kasama si Natalie pagpasok pa lang nila. Dinala silang 4 sa VIP room nang walang tulong ni Terence. Boss, dumating ka na pala. Huli na tayo ng isang hakbang. Hinawakan ni Shenjin ang kamay ni Ivan at binati ito ng may ngiti. Si Randolph at binati ni Hernan ang tatlo isa-isa bago umupo. Isang araw ka nang naglalakad, may nakita ka ba? Inisip ni Terence na wala nang gaanong pag-asa para sa matinding damo ng Yang, ngunit nagtanong pa rin siya. Paano kung mga bulag na pusa ang mga iyon at makakita ng mga patay na daga? Kumunat ang noo ni Ivan. Hindi namin mahanap ang matinding Yang Grass. Boss, dahil nandito ka, siguro tinanong mo na si Manager Hong. Mukhang wala na tayong magagawa sa pagkakataong ito. Kaya ang Wantong Chamber of Commerce ang may gusto ng Yang Extreme Grass. Kung mayroon siya nito, hindi siya mag-aatubiling ibigay ang mukha kay Terence at ibenta ito kay Ivan, ngunit wala ito sa kanya, kaya wala siyang masasabi. Sa North Island, ang Hong Chamber of Commerce at Wantong Chamber of Commerce ay walang gaanong kaugnayan. Hindi lang iyon, nagkaroon din sila ng malaking alitan noon.
Kung hindi dahil kay Terence, hindi pa papasukin ng mga manggagawa si Yvonne. Ang ganitong uri ng spirit herb ay maaari lamang matagpuan at hindi hanapin, hindi mo kailangang isa puso pa. Tanging inalo siya ni Terence. Umaasa na lamang siya na maaayos ito ng customer ni Jonas gamit ang mga spiritual stone, kung hindi ay mapapahamak siya. Sa kaisipang iyon, biglang gumalaw ang puso ni Terence. Malinaw ang kanyang hula, nasa malaking problema si Jonas. Hindi kaya sina Wanye at Ramlee ang target ng pamilyang Zing, kundi si Jonas. Kung ikukumpara, ang dalawang iyon ay panandalian lamang. Gayunpaman, tila walang anumang hinanakit sina Jonas at ang pamilyang Zing. Bakit naman siya susuyuan ng pamilyang Zing? Siyempre, kung may hinanakit man sa pagitan nila, iyon ay dahil malapit sina Jonas at Terence, kaya natural lamang na sila ay naging magkaaway. Tinarget si Jonas dahil sa kanya. Nanlamig ang mga mata ni Terence. Kung totoo ito, hindi talaga alam ng pamilya Zing kung ano ang makakabuti para sa kanila. Sinubukan nilang iset up ang kaibigan niya para sa kadahilanang ito. Mas lalo pa siyang nagalit kaysa sa pag-target kay Terence mismo. Kung tungkol naman sa kung totoo nga iyon, kailangan na lang nilang maghintay hanggang sa makarating sila sa pinakahilagang isla at tingnan kung gaano kalaking gulo ang mapapasok ni Jonas. Sa oras na iyon, ipapaalam ni Terence sa pamilya Zing na ang paglalaro ng apoy ay haantong lamang sa pagkawasak ng sarili. Anong problema, Lil Bro Linford? Si Melvin ang unang nakapansin sa biglaang pagbabago sa katawan ni Terence. Ang malamig at nakakakilabot na hanggaring pumatay ay ikinagulat maging niya. Ang lakas ni Terence noon ay parang langgam lang para sa kanya, pero ngayon ay kayanan niya itong igalaw. Ang bilis ng pagangat ay masyadong nakakatakot. Huminga ng mahina si Terence at binawi ang kanyang aura, bumalik sa kanyang normal na sarili ng may ngiti. Wala lang yon. Bigla ko lang naisip ang ibang bagay. Boss, kung may kailangan po kayong ipagawa sa amin, ipaalam lang po ninyo sa amin. Hindi po ninyo kayang dalhin ang pasanin ng mag-isa, sabi ni Shenjin. Sandali lang ang pagbabago ni Terence, pero napansin nila itong lahat. 5,863. Kumaway si Terence, wala lang yan, huwag kang mag-alala. Wala ka bang binili pagkatapos mamili ng ganito katagal ngayon? Matalas ang isip ni Yvonne, at nahalata niyang sinusubukan ni Terence na ibahin ang usapan. Agad siyang nakipagtulungan, nasa Nakajima na ang lahat ng iba, kaya hindi ako masyadong bumili. Gayunpaman, ang Central na Chamber of Commerce ay talagang may nakasisilaw na hanay ng mga bagay, malawak na uri, at lahat ng mga ito ay mga high-tech na produktong mula sa sekular na mundo. Sa kasamaang palad, masyadong mahal ang presyo. Kahit na mas mura ito kaysa sa Central na Chamber of Commerce sa Nakajima, napakamahal pa rin nito. Binibining Sinclair, mayaman ka. Kahit sabihin mong mahal, hindi dapat ganoon kaganda ang negosyo nila, nakangiting sabi ni Terence. Randolph at sumanghal. Malamang iniisip ng kapwa niyang si Linden na iyon ang pinakamahusay na paraan para mabuhay sa loob ng 3 taon kung gagawin niya iyon. Kaya nga niya ibinebenta ang kanyang mga basura kahit gaano pa ito kamahal. Hindi nakapagsalita sina Yvonne at ang iba pa. Ang mga gamit sa Central Chamber of Commerce ay pawang mga sikat na produkto sa Sky-class Island, at sinabi naman ni Randolph na lahat ng iyon ay basura. Siguradong galit pa rin siya tungkol sa alitan noong nakaraan, di ba? Ang hindi nila alam ay sa paningin ni na Randolph at Terence, na nagmula sa secular na mundo, ang mga bagay na ibinebenta ng Central na Chamber of Commerce ay halos basura, kung hindi man basura. Sa secular na mundo, 70% ng mga panindang ibinebenta ng Chamber of Commerce sa gitna ng North Island ay halos naubos na. Hindi sila gaanong pinapahalagahan ng mga ordinaryong tao, at pawang mga kayamanan sila sa Sky-class Island. Bumantong hininga si Shenjin ng may panghihinayang. Pumunta na rin sa secular na mundo si boss sa pagkakataong ito. Nakakalungkot na naimpluwentahan siya ng kanyang sinaunang espiritu at wala siyang naibalik na kahit ano. Kung hindi, malaki sana ang kikitain niya. Naantig ang puso ni Terence. Bagamat isa siyang spirit projection, maraming bagay ang kayang dalhin ng Jade Space. Sa kasamaang palad, wala siyang ganoong mga iniisip sa paglalakbay niyang ito pabalik sa secular na mundo, kaya hindi siya nakapagdala ng maraming bagay pabalik. Pero hindi yun ang punto ay bukas na para kay Terence ang wormhole sa gitna.
Kapag bumalik si Jenny at pinag-aralan ang wormhole, makakapag-trade na siya sa pagitan ng Sky-class island at ng secular na mundo, tulad ng sentro. Magandang negosyo iyon. Kung kaya ng Central, kaya rin ni Terence. Ang pagbasag sa monopolyo ay magdudulot ng pagbaba ng presyo, at ang mga produkto ay mawawala ng halaga sa huli, ngunit ito ang gusto niyang makamit. Kung kikita lang ang Central mula rito, hindi magiging maganda ang kinabukasan ni Terence. Hindi nagtagal ang 1 taon ng pahinga, pagkatapos ng 1 taon, magkakaroon ng labanan kay Central. Gaya ng kasabihan, ang pagkain ang inuuna bago ang mga sundalo at kabayo. Ano man ang uri ng labanan, ang lahat ay tungkol sa pagkonsumo. Kung walang sapat na mapagkukunan si Terence para labanan si Central, natural na kakailanganin niyang maghanap ng mga paraan para mapabuti ang kanyang sarili at pahinain ang kalaban. Ang paggamit ng wormhole tunnel para makipagkompetensya kay Central ang pinakamahusay na paraan. Ha! Magandang ideya iyan. Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka ng pagkakataong maisakatuparan iyan sa hinaharap, nakangiting sabi ni Terence. Magandang plano iyon, pero ang pinakamahalaga ay ang pagbabalik ni Jenny. Masyado pang maaga para pag-usapan ito ngayon. Hindi pa naman huli ang lahat para pag-isipan ito sa susunod. Nag-usap sandali ang grupo, at may isang tao mula sa Sky Ascension Pavilion ang dumating para hanapin si Natalie, at sinabing hinahanap siya ng kanyang lolo. Mamaya na lang niya maaayos ang pagkikita nila ni Terence, at gusto rin niyang tanungin si Truett kung maaari siyang pumunta sa pinakahilagang isla kasama si Terence at ang iba pa. Gusto sanang bisitahin ni Terence ang Truett, ngunit sinabi ni Natalie na kasama niya ang isang matandang kaibigan mula sa silangang kontinente. Malamang ay wala siyang oras para makita ito, kaya kinailangan niyang hayaan si Natalie na gawin ito para sa kanya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Natalie, nagdala si Janding Walker ng ilang tagasunod sa sangay ng Hong Chamber of Commerce sa North Island. Mayabang niyang inutusan ang mga tauhan, nasaan si Melvin. Iyan ninyo siyang tawagin para makita ang Panginoon. Alam ng tindera na ito ang vice-presidente ng Nakajima District, kaya hindi niya ito tinangkang pabayaan. Dali-dali siyang pumunta para ipaalam kina Melvin at Terence. Ayaw sanang kausapin ng dalawa ang lalaking ito, pero pareho lang naman sila ng Chamber of Commerce. Kahit na magkaiba ang kanilang kampo, kailangan pa rin nila itong pahiyain. Pangalawang Pangulo Wei, matagal na tayong hindi nagkita. Akala ko hindi ka bababa ngayon at sasakay na sana ako ng barko kasama si Kuya Linford. Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito, nakangiting bati sa kanya ni Melvin. Nakakainis na ang dating ni Veggia. Kung tungkol naman kay Terence, hindi man lang niya tiningnan si Janding dahil hindi naman niya ito binigyan ng kahit anong mukha sa sinaunang barkong pandigma. Walang ugali si Terence na lumapit sa kanyang mga kaaway para pasayahin sila, sa sandaling lumapit siya, malamang para bigyan sila ng isang malakas na sampal. Taglay ang arrogant na ekspresyon sa kanyang mukha, bahagyang itinaas ni Janding ang kanyang baba at dahan-daang sinabi, Melvin, ang floater papunta sa pinakahilagang isla ay aalis na. Bilisan mo at magsama ng ilang tao para tumulong sa pagkarga ng kargamento. Huwag mong sayangin ang oras. Nanlamig ang ekspresyon ni Melvin at binawi niya ang kanyang ngiti, likas lang na may mga taong inayos ang fleet para magkarga at magbaba ng mga kargamento. Kailan pa tayo kailangang magpadala ng mga tao mula sa ating Chamber of Commerce? Bukod pa rito, ang sangay sa North Island ay walang anumang kargamento na kailangang dalhin sa pagkakataong ito. Maaari kayang laging may kailangang ilagay sa North Island para ibenta. Bakit ang dami mong sinasabing kalokohan? Umalis ka na lang kapag sinabi ko. Huwag mong sabihin sa akin na nang ahas kang sumuwi sa utos ng Panginoong ito. Hindi alam kung anong uri ng estimulasyon ang natanggap ni Janding, ngunit direkta niya talagang binigyan ng utos si Melvin. Agad nang umisi si Melvin at sinabing, napakahusay. Naisip ni Janding, kayang binawi na ang posisyon ko bilang vice-presidente. O dahil ikaw na ang naging presidente ng aming Hong Chamber of Commerce. Kung hindi ko talaga alam kung saan mo nakuha ang kumpiyansa na utusan ako. Hindi ka nga pala isang vice-presidente na parang balahibo ng manok. Ang lakas ng loob mo talagang sumagot sa Panginoong ito. Mapanghamak na sinulyapan ni Veggie si Melvin at sinabi sa napakapanghamak na tono, isa ka lang tindera ng sangay ng North Island. Paano mo nagawang sabihing ikaw ang vice-presidente?
Sa tingin mo ba ay may vice-presidente na may tunay na kapangyarihan na aalis sa gitnang isla? Sarili kong ideya ang umalis sa isla, sa tingin mo ba napilitan akong gawin iyon? Sagot ni Melvin nang hindi sumusuko. Sa huli, isa ka lang aso ng pamilyang Hong namin. Tandaan mo, Hong ang apelyido ko, at Walker ang apelyido mo. Natigilan si Janding sa sinabi ni Melvin. Agad siyang nawalan ng malay, dahil tama si Melvin. Kahit hindi siya direktang inapo, miyembro pa rin siya ng pamilyang Hong, habang siya, si Janding, ay isang tagalabas. Bagamat may tiwala si Becca na kaya niyang pigilan si Melvin, labis siyang nagalit matapos marinig ang mga salitang ito, ngunit hindi niya magawang magliyab ang kanyang galit. Tumigil ka na nga, bilasan mo at ayusin mo na ang mga taong magkarga at magbaba ng mga gamit. Si Terence na yan, tumulong ka na rin. Medyo nagalit si Janding dahil sa kahihiyan, at ikinumpas ang kamay habang nagsasalita. Ang paglabas na iyon ay hindi nagbigay ng kahit kaunting pagtutol. 5,864. Natawa si Terence, baliw ba ang lalaking ito? Kahit siya ay inuutusan niya. Ito ang hilagang bahagi ng isla, hindi ang kanyang bakuran. Janding Walker, si Kuya Linford ang Honorary Vice President ng Hong Chamber of Commerce. Hindi mo ba alam kung ano ang isang Honorary Vice President? Talaga bang nangangahas kang pamunuan ang isang Honorary Vice Leader? Kahit nandito ang presidente, hindi niya ito gagawin. Talaga bang iniisip mong magrebelde? Hinailan ni Terence ang braso ni Melvin, sinenyasan itong kumalma bago tahimik na tumingin dito. Apelyidong Wei, naaalala ko na hindi natin kailangang magkarga o magbaba ng anumang paninda kapag huminto tayo sa North Island. Ang mga paninda ng Hong Chamber of Commerce sa gitnang isla ay direktang ipinapadala sa pinakahilagang isla para sa subasta. Maaari kayang hinubad niya ito at pagkatapos ay isinuot muli. Anong ginagawa mo? Malamig na sumanghel si Janding Walker. May mga binili ako rito, mahinahon niyang sabi. Dadalhin ko ang mga ito sa pinakahilagang isla para lumahok sa subasta, kaya gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Lumambot ang kanyang tono, at bahagyang ngumiti si Terence kay Melvin, kapatid na Hong, tara na at tingnan natin kung anong magagandang bagay ang nabili ng matandang ito. Ganoon din ang iniisip ko. Tara, lumabas tayo at tingnan natin. Umangat ang sulok ng bibig ni Melvin. Talaga kayang hanggal ang vegke na ito. Para lang masiraan ng bait si Melvin, isusuko niya ang sarili niyang kinabukasan. Tungkol naman sa pagbili ng sapat na mga bagay para makasali sa subasta sa pinakahilagang isla, hindi ito pinaniwalaan ni Melvin. Kung talagang may ganoong bagay, matagal na niya itong binili at kinuha para sa kanyang sarili. Paano niya hihintayin na makialam si Becca? Muntik nang matawa si Terence sa galit paglabas niya ng pinto. Maraming mga binili, na puno ng ilang malalaking sasakyan, pero pawang mga karaniwang paninda lang ang ibinebenta ng Central Chamber of Commerce, yung mga pinakamababang uri. Ang ganitong uri ng bagay, sa secular na mundo, ay pupulutin lamang ng mga mangangaso para magamit, ngunit sa Sky Class Island, ito ay magiging palamuti lamang para sa mga mahilig sa moda. Gamit ang ganitong uri ng basura, nang ahas ka bang dalhin ito sa subasta sa pinakahilagang isla? Sa tingin mo ba lahat tayo ay bulag? Tumingin si Melvin kay Janding nang may pangungutya at sinabing, Pangalawang Pangulo Wei, kakaiba talaga ang pananaw mo. Pumili ka ng mga bagay na hindi maisip bilhin ng iba. Ang problema ay walang makakaisip na bilhin ang mga ito. Sigurado ka bang papayag ang auction house sa pinakahilagang isla na i-auction mo ang mga bagay na ito? Si Yvonne, na nakasunod sa likuran, ay minamaliit din si Janding. Siya, si Shenjin, at ang iba pa ay pumunta sa Central Chamber of Commerce para tingnan ito, at syempre, alam nila na ang mga truck na puno ng mga bagay na ito ang pinakamura. Kung bibilhin nila ang mga ito, kayang-kaya rin itong bilhin ng anak na babae ng pangalawang pangulo ng Wantong Chamber of Commerce, dahil ang mga bagay na ito kung pagsasama-samahin ay hindi kasing halaga ng isang premium na produkto. Hindi mukhang nahiya si Janding at nagmalaki, ano ang alam mo tungkol sa aking pananaw? Ipadala mo na lang sa akin ang mga bagay na yan. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa iyo isa-isa kung anong desisyon ang ginagawa ko? Matalino ka naman, Pangalawang Pangulo Wei, nakangising sabi ni Terence, alam mong mas mahal ang mga paninda ng Central Chamber of Commerce kaysa sa mga nasa Hilaga, kaya ka pumunta rito para ihanda ang mga paninda.
Nagsikap ka ng husto. Ang problema, bilang pangalawang pangulo ng Hong Chamber of Commerce, pumunta ka sa Central Chamber of Commerce para bumili ng napakaraming basura at pagkatapos ay sinabi mong dadalhin mo ito sa pinakahilagang isla para sa subasta. Gusto ko talagang malaman, sinusubukan mo bang bigyan ng mukha ang Central Chamber of Commerce? O gusto mo bang ipahiya ang Hong Chamber of Commerce? Ang mga salita ay napakasakit, halos nakaturo sa ilong ni Janding at tinawag siyang traidor. Ngunit pagkatapos pag-isipan ito, eksaktong katulad ng sinabi ni Terence. Ayos lang kung pumunta siya sa ibang Chamber of Commerce para bumili ng isang bagay na kailangan niya, ngunit ano ang Hong Chamber of Commerce kung pupunta siya sa kanila para bumili ng isang bagay na kakaiba at pagkatapos ay ibenta ito sa subasta. Kahit na ang kapal ng mukha ni Janding, hindi niya maiwasang magbago ng ekspresyon. Bukod sa ibang bagay, kung ang mga salitang ito ay makakarating sa pandinig ng mga matataas na opisyal, ng punong himpilan ng distrito ng Nakajima, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan kahit gaano pa siya kabise-presidente. Maunawain din si Melvin. Agad siyang natawa at sinabing, maaari kayang naghahanda si Vice-Presidente Wei na lumipat sa Central na Chamber of Commerce. Kaya ba nila pinapabilis ang proseso para sa Central na Chamber of Commerce? Tulad na lang ng traidor na si Tsunami. Nabalitaan kong maayos naman ang kalagayan niya sa Nakajima. Dati kayong magkakilala, di ba? Kung patuloy niya itong sasabihin, maaari niyang direktang palitan ang kanyang pangalan at maging isang traidor. Naku, wala na siyang maitatanggi. Ha, hindi ba ninyo iniisip na ang mga bagay na ito ang ipapasubasto ko, di ba? Huwag kayong magbiro, mga regalo lang ito na binili ng hari para ibalik at ibigay sa iba. Kung talagang bagay ito na maaaring ipasubasta, syempre kailangan ko itong dalhin. Ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon, wala na siyang ibang magagawa. Mabilis na isinantabi na lang niya ang mga orihinal niyang sinabi para maiwasan ang paglubog palalo sa hukay na kanyang hinukay. Kaya personal na gamit lang lahat yan ni Vice Presidente Wei. Sa tingin ko hindi yan ang sinabi mo kanina lang. Tiningnan siya ni Terence nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Dahan-dahan siyang lumapit at tinapik ang mga bagay na magkakaugnay. Isang hindi maramdamang arko ng kuryente ang lumabas mula sa kanyang palad at kumalat sa lahat ng mga bagay na iyon. Pamilyar na pamilyar si Terence sa pagsira ng mga elektron-ikong aparato tulad nito, kaya pa niyang paralisahin ang isang base sa gitnang mundo ng mga tao, kaya ang ilang truck na puno ng mga gamit ay parang laro lang para sa kanya. Hindi alam ni Janding na nasayang na pala ang mga bagay na pinaglaanan niya ng maraming espiritual na jade. Tumatawa pa rin siya at sinasabing, talaga. Kahit ano paman, bilang vice-presidente ng punong himpilan ng Hong Chamber of Commerce, tama lang at nararapat para sa akin na kumontra sa mga tao mula sa sangay ninyo sa North Island. Kahit ang presidente ay hindi masyadong nagsasalita, pero kayo ay puro kalokohan. Ngumisi si Melvin, Janding, napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Kahit pa presidente pa iyon, hindi niya gagamit ng vice-presidente at honorary vice president para tulungan siyang ilipat ang mga pribadong gamit niya. Inisip ba talaga niya na babaguhin ng Hong Chamber of Commerce ang apelyido nito sa Wei? Dahil pakiramdam niya ay babalik na ang usapan sa mga sensitibong paksang iyon, mabilis na ikinumpas ni Vejia ang kanyang kamay at naiinip na sinabi, huwag mong baguhin ang usapan, at huwag kang maninira. Sinuwi mo ang mga utos ko at tumangging makipagtulungan sa gawain ng Nakajima Tekashi. Kasalanan mo iyon. Hindi ako magsasalita ng walang katuturan sa iyo ngayon. Pagbalik natin sa Nakajima, natural lang na isasalaysay ko ang bagay na ito ngayon sa Executive Vice President. Gusto mo akong i-impeach? Hindi ka tinatanggap ng sangay ng North Island, kaya pwede ka nang umalis. Walang pakialam na ikinumpas ni Melvin ang kanyang kamay, ayaw nang magpakita ng anumang paggalang sa gago na ito. 5,865. Bahagyang ngumiti si Terence, Kuya Hong, kung hindi dahil sa'yo, wala akong pakialam sa honorary vice president na ito. Tara na. Huwag mo nang pakialaman ang tanggang lalaking ito. Balik na tayo at ituloy ang ating pag-uusap. Hindi man lang tiningnan ni Melvin ang lalaking namumutla ang mukha habang tumalikod at naglakad pabalik kasama si Terence. Kuya Linford, huwag mong isipin na ganoon katanga ang buong Hong Chamber of Commerce.
Ilang taon na tayong magkakilala, huwag kang basta-basta sumuko. Kung sasabihin ng isa na ang posisyon ng Honorary Vice President ay isang napakataas na katayuan para kay Terence noon, at kailangan niyang magsumikap upang mapanatili ito, kung gayon ay ganap itong nabaligtad ngayon. Karangalan ng Hong Chamber of Commerce na magkaroon ng isang senior alchemist tulad ni Terence bilang Honorary Vice President. Hindi pa kasama ang pag-impeach kay Terence, kung gusto niyang umalis, malamang nagagawin ng Hong Chamber of Commerce ang kanilang makakaya upang mapanatili siya. Alam ito ni Terence, at mas malinaw pa itong alam ni Melvin. Tanging isang hanggal na tulad ni Janding ang mag-iisip na pilitin si Terence na maglipat ng mga gamit para sa kanya, at pagbantaan pa sila ng impeachment kay Terence. Walang maniniwala na ayaw niyang pabagsakin ang Hong Chamber of Commerce. Malamig na sumanghal si Janding. Wala siyang lakas ng loob para ipagpatuloy ang pagpapakitang gilas niya rito. Malungkot ang mukha, nilisan niya ang Hong Chamber of Commerce kasama ang kanyang mga tauhan at dumiretso sa pantalan para sumakay sa barko. Tungkol naman sa mga basurang binili niya, naging basura na ito. Malamang ay malalaman niya lang ito pagkatapos niyang bumalik sa Nakajima at ibigay ito. Pagkabalik sa taas, tinanong ni Terence si Melvin kung nakakita na ba siya ng mga pakpak ng multo na cicada dati, at lumabas na hindi pa pala. Ang mga tunay na mahahalagang bagay dito ay talagang mahirap hanapin, at malamang dahil ito sa mababang presyo. Halimbawa, ang mga pakpak ng ghost cicada ay maibebenta lamang sa halagang 50,000 hanggang 60,000 spiritual jade sa North Island. Kung ibebenta ito sa gitnang isla, maaari itong ibenta sa halagang hindi bababa sa 20,000 hanggang 30,000 spiritual jade sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Maaaring nakabasag ito ng 1,000,000 spiritual jade sa huling subasta. Ang presyo ng pinakahilagang isla ay mas mataas lamang kaysa sa gitnang isla. Nagresulta ito sa isang sitwasyon kung saan ang mga magagandang bagay ay hindi maitatago sa gitnang, kanluranin, at hilagang mga isla. Siyempre, may mga pagkakataong makuha ang mga bagay na hindi makukuha, ngunit napakabihira ng mga ito. Hindi inakala ni Terence na makukuha niya ang gusto niya sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Maya-maya, nagpadala si Natalie ng isang tao para ipaalam kay Terence na hindi siya pinayagan ng kanyang lolo na pumunta sa pinakahilagang isla, at kailangan niyang manatili rito kasama ang kanyang magiging amo. Gayunpaman, pinahahalagahan pa rin ni Truett si Terence, at sinabihan itong makipagkita sa kanya pagbalik nito mula sa pinakahilagang isla. Dahil hindi na makakasama sa kanila si Natalie, hindi na naghintay pa si Terence. Malapit na ulit umalis ang flota, at nagpaalam na sila kina Randolph at sa iba pa bago bumalik sa sinaunang barkong pandigma kasama si Melvin. Nakangiting binati ni Mike si Terence. Kuya Linford, nakabalik ka na. Pati si Manager Hong ay nandito na. Inayos ko na ang kwarto mo, hindi lang ito kalayuan sa iyo, sapat na ba iyon? Ngumiti si Melvin at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Salamat, Kapitan Mike. Ito mismo ang gusto ko. Matagal na tayong hindi nagkita, pero uminom tayo mamaya. Walang problema. Hinihintay ko lang na sabihin mo yan. Tumawa ng malakas si Mike. Mukhang maayos naman ang relasyon ng dalawa, hindi alam ni Terence kung dahil ba iyon sa nakaraan o sa mga nangyari kamakailan, pero masaya siya tungkol doon. Kapatid na Mike, may hinihintay ka bang mahalagang tao? Casual na tanong ni Terence. Iilan lamang ang mga tao sa hilagang isla na maaaring magpahintay sa Mike para sa kanila. Malamang na hindi darating si Truett, o kung hindi ay makakasama sana nila si Natalie. Umiling si Mike at ngumiti. Hindi, hinihintay lang kita, Kuya Linford. Lahat ng nasa barko ay darating dito pagkatapos nating maglayag ngayon, kaya ako ang manggenguna sa pagdaraos ng isang maliit na trade fair ngayong gabi. Ito ay isang pampainit para sa subasta sa pinakahilagang isla. Ito ang Jade Token para sa pagpasok, kung interesado ka, pumunta ka at tingnan mo. Espesyal na binigyan ako ni Kuya Mike ng Jade Token. Ang galang mo. Gulat na sabi ni Terence. Kinuha niya ang Jade Token at nagpasalamat. Pwede naman sana silang humingi ng tulong sa isang tao para magpadala ng Jade Token, hindi na kailangang hintayin pa ang pagbabalik niya, di ba? Alam niya ang tungkol sa maliit na perya na ito.
Ang mga pasahero sa sinaunang barkong pandigma ay mayayaman o makapangyarihan, kaya kinakailangang magkaroon ng maliit na kalakalan bago makarating sa pinakahilagang isla. Una, bibigyan nito ang mga gustong mangolekta ng Spirit Jade ng mas maraming oras para maghanda. Isa pa, uubos din nito ang pinansyal at materyal na mapagkukunan ng ilang potensyal na kalaban ng maaga. Natatakot akong makalimutan kita kapag naging abala ako, kaya napagpasyahan kong lumabas at magpahangin kapag libre ako. Hinihintay kita. Ang Jade Token na ito ay maaaring magpahintulot sa 2 tao na makapasok sa bulwagan, kaya hindi ko ibibigay ang kay Little Walker. Gayunpaman, hindi mo maaaring iligtas ang kay tindero na si Hong. Kinuha ni Melvin ang Jade Token mula kay Mike at tumawa, kung titingnan mo ang iyong ekspresyon na puno ng sakit, dahil ba ito sa medyo mahal na Jade Token? Hindi naman. 10,000 spiritual Jade lang kada piraso. Ang mga makakasali sa trade fair ay pawang mga taong may mataas na posisyon. Kailangan pa rin ang maliit na bayad na ito. Hindi itinago ni Mike, ngumiti siya at commendat kay Melvin, baon lang naman yan. Tutal, kailangan kong maglaan ng lugar at ilang pagkain at inumin. Hindi naman talaga mahal ang 10,000 spiritual jade. Ikaw na magnanakaw, buti na lang at hindi ka nagbukas ng Chamber of Commerce para magnakaw ng negosyo. Kung hindi, magiging isang mabigat na kalaban ka talaga. Tumawa at nagbiro si Melvin ng bahagya, at sabay-sabay na pumasok ang ilan sa kanila. Nagpaalam si Yvonne sa mga tao at naunang umalis. Sa pagkakataong ito, hindi niya nabili ang Young Extreme Grass sa North Island. Kailangan niyang makipag-usap kay Wani kung paano lulutasin ang problema ni Jonas. Tutal, tinanggal na niya ang Young Extreme Grass para sa kanila. Tiyak na hindi nila maaaring sunugin ang tulay pagkatapos tumawid sa ilog. Maraming kailangang ihanda si Mike para sa trade fair ngayong gabi, kaya umalis siya pagkatapos makipag-usap kina Terence at Melvin. Mabuti na lang at gabi na, at malapit nang magsimula ang trade fair. Nagpasya si Terence na maghintay sa venue kasama sina Melvin at Shenjin. Sina Jerry at Jonas, natural lang na may sarili ring mga Jade Token mula sa Mike, kaya hindi na kailangang mag-alala si Terence tungkol sa kanila. Dumating ang dalawa pagkaraan ng ilang sandali, at nagsimulang makipag-usap kay Melvin. Maya-maya, dinala ni Wani si Yvonne. Nang makita niya si Jonas, agad siyang lumapit at humingi ng paumanhin, Pangulong Kai, pasensya na. Hindi ako nakabili ng anumang Young Extreme Grass sa North Island ngayon. Pasensya na talaga sa abala ko sa iyo. Kapag narating natin ang pinakahilagang isla, tiyak na tutulungan kitang magpaliwanag, at ako ang mananagot sa lahat ng kasunod na pagkalugi. Chairman Sinclair, hindi mo kailangang maging magalang. Magkatunggali tayo sa mundo ng negosyo, pero magkaibigan tayo ng pribado. Hindi mo kailangang isapuso ito, ngumiti si Jonas at ikinumpas ang kanyang kamay. Siyempre, hindi naman talaga siya maaaring hindi mag-alala. Gayunpaman, dahil umabot na sa ganito ang mga bagay-bagay, wala nang saysay pa para magsalita pa. Ang tanging magagawa na lang niya ay ilabas ang kanyang mga alalahanin. Pangulong Kai, habang sinasabi mo yan, lalo akong nahihiya. May pagkakasala na sabi ni Wani. Kung mayroon mang Young Extreme Grass sa trade fair ngayon, siguradong bibilhin ko yan anuman ang mangyari. 5,866. Gayunpaman, alam niya na napakaliit ng posibilidad na lumitaw ang isa pang tangkay ng damong yang sa barkong ito. Sa kabilang banda, maaaring makahanap siya ng prutas na Yinkor. Tutal, ang produksyon ng bagay na ito ay mas mataas kaysa sa damong yang. Hindi na nagsalita pa si Jonas. Umabot na sa puntong isa-isang hakbang na lang ang kaya nilang gawin. Wala na talagang ibang masabi. Habang parami ng parami ang pumapasok sa lugar, karamihan sa kanila ay magkakilala. Gaano man sila kalapit, kailangan pa ring magbatian kapag nagkikita sila, kaya unti-unting naghihiwalay ang mga tao sa paligid ni Terence. Sa madaling salita, ang maliitang trade fair na ito ay katulad ng mga cocktail party sa sekular na mundo. Sila ay kakain, iinom, at bubuo ng mga relasyon. Sa huli, lahat ay kukuha ng anumang bagay na handa nilang ipagpalit at sasabihin ang gusto nila. Kung sila ay nasiyahan, gagawa sila ng kasunduan. Napakasimple lang nito.
Natural lang na nanatili si Shenjin sa tabi ni Terence, kaya nanatili rin si Yvonne. Naupo silang tatlo sa isang hindi kapansin-pansing sulok, nagkukwentuhan, umiinom ng tsaa, at kumakain ng mga spirit fruit. Isa itong kaaya-ayang eksena. Nang halos lahat ay dumating na, lumabas si Mike at tumayo sa mataas na plataporma. Mga kagalang-galang na panauhin, inaanyayahan ko ang lahat na lumahok sa maliit na perya na gaganapin ko, si Mike, ngayong gabi. Simulan na natin ang kalakalan ngayon. Gumawa si Terence ng ilang kalkulasyon, mayroong 300 tao sa kabuuan sa bulwagang ito. 2 tao lang ang kayang dalhin ng isang jade tag, pero karamihan sa kanila ay pumasok ng mag-isa. Lahat sila ay may katayuan, kung tutuusin, at hindi angkop para sa mga tagasunod na pumunta. Kaya, hindi kasama ang iilang sumama sa kanila at ang mga namamahagi ng Jade Tag, si Mike ay kumita ng 2 hanggang 3 milyong Spirit Jade mula lamang sa bayad sa pagpasok. Isa siyang lalaking may hilig sa negosyo. Nagliliwanag din ang mukha ni Mike habang inilalabas niya ang isang kahon ng Jade at sinabing, susunod, maghahadges ako ng mga ledrilyo at gagabayan si Jade. Maglalabas ako ng ilang maliliit na bagay para mainaitan ang lahat. Huwag mo akong pagtawanan kung hindi maganda ang mga ito. Kapitan Mike, masyado kang mapagkumbaba. Paanong naging masama ang mga bagay na kinuha mo? Bilusin mo at ipakita mo sa amin. May nagtaas ng boses mula sa ibaba. Hindi alam ni Terence kung ang tauhan iyon ni Mike, ngunit hindi niya alam kung sino ang taong iyon. Ngumiti si Mike at tumango sa lalaki. Binuksan niya ang takip ng kahon ng Jade at sinabing, ito ay 1,000 taong gulang na damong panggaling, maaari itong gamitin sa paggawa ng recovery pill. Gaya ng alam ng lahat, ang recovery pill ay isang chi recovery pill para sa mga cultivator ng beginning stage. Hindi ito gaanong kamahal, ngunit ito ay isang mystic first level pill. Ang isang mababang kalidad na recovery pill ay maaaring agad na mabawi ang lahat ng chi na nagamit ng isang cultivator ng beginning stage. Kung ito ay nasa isang labanan, ang pill na ito ay maaaring magligtas ng buhay. Napasinghap na ang ilang tao sa ibaba. Bagamat walang gaanong malalaking tao rito, hindi ibig sabihin na wala silang kasama. Ang damo para sa pagpapanumbalik ng katotohanan ay isang napakahalagang estratehikong material noong unang yugto. Hindi ito maliit na bagay gaya ng sinabi ni Mike. Talagang magandang bagay ito. Bilang isang bagay na gagamitin bilang gabay sa paghagis ng mga ledrilyo at jade, hindi ko na kailangang tukuyin kung para saan ko gustong ipagpalit ang damong ito na nagpapanumbalik ng katotohanan na may libu-libong taon. Hanggat may makita ang lahat na katulad nito, ayos lang. Siyempre, mabibili mo rin ito gamit ang mga espiritual na jade. Ngumiti si Mike habang tumitingin sa mga tao sa paligid. Kinuha nga niya ang damong nagpapanumbalik ng katotohanan para pasiglahin ang kapaligiran. Kung hindi, magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang bagay na ito, at hindi niya ito kailangang ibenta. Kapitan Mike, magkano ang spiritual jade na balak mong ibenta nitong damong nagpapanumbalik ng katotohanan? May ilang tao na hindi napigil ang magtanong tungkol sa presyo. Ang mga pumunta sa subasta sa pinakahilagang isla ay walang kakulangan sa espiritual na jade. Kung tungkol naman sa mabubuting bagay, hindi nila ito kukunin kung kaya nila. Para sa kanila, ang espiritual na jade ang pinakawalang silbi. Hindi ako magbabanggit ng presyo, nakangiting sabi ni Mike. Nakikita ng lahat na presyo sa merkado ang tinutukoy nito. Tahimik na isinumpa ng lahat ang matandang sorrow sa kanilang mga puso. Magkano ang presyo sa merkado? Maaari kayang pareho ang presyo sa merkado ng North Island at ang presyo sa merkado ng pinakahilagang isla. Bukod dito, tiyak na higit sa 1 o 2 tao rito ang naghahangad na maibalik ang damo. Malinaw na gusto nilang ibid ito ng mga tao, at pagkatapos ay ang may pinakamataas na presyo ang makakakuha nito. Gayunpaman, ang ginawa ni Mike ang siyang pinakamahusay na paraan upang pasiglahin ang kapaligiran. Hanggat ang truth restoring grass na ito ay maaaring i-auction sa mataas na presyo, ang tono ng kasunod na subasta ay maitatakda. Kung hindi ito isang magandang bagay, walang mahihiya na i-take out ito. Nag-alok ako ng 1 milyong espiritual na jade.
Hindi na nag-aksaya ng oras ang taong nagtanong kanina at agad na nag-alok ng 1,000,000 espiritual na jade. Ngumiti lamang si Mike at walang sinabi. Ang 1,000,000 spirit jade nga ang presyo sa merkado, ngunit ito ay presyo lamang sa merkado ng mga isla sa gitna, kanluran, at gitnang bahagi. Gayunpaman, halos imposibleng mabili ang 1,000-year truth restoration grass sa ganitong presyo. Hindi nagmamadali si Mike. Simula pa lamang ito, at naniniwala siyang magkakaroon ng mga bagong bid sa lalong madaling panahon. Nag-alok ako ng 2,000,000 spirit jade. May isa pang nag-alok, at na-double ang presyo. Sa kasamaang palad, mababa pa rin ang presyo. Ang halamang gamot ay maaaring ibenta sa halagang hindi bababa sa 4,000,000 piraso ng spirit jade sa isang subasta. Ngayon na papunta na sila sa pinakahilagang isla, walang naniniwala na makukuha nila ang halamang gamot sa halagang 2,000,000 piraso ng spirit jade. Ang sinabi lang ni Mike ay ang isang low-grade recovery pill ay kayang agad na mabawi ang tunay na chi ng isang early-stage mountain split cultivator. Sa katunayan, ang isang high-grade recovery pill ay kayang din agad na mabawi ang mga pinsala ng gumagamit. Kung hindi, magkakaroon ng iba pang mga elixir na kayang mabawi ang tunay na chi, at ang truth restoration grass ay hindi gaanong hahanapin. Ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang salitang, instant. Sa ganitong matinding labanan, ano ang pagkakaiba nito sa pagkakaroon ng karagdagang buhay? Ang isang sect opening powerhouse ay isang napakahusay na pag-iral para sa kahit anong puwersa. Ano ang isang simpleng spiritual jade para bigyan sila ng karagdagang pagkakataong buhay? Sa 4 na round pa lamang ng pagbid, ang 1,000 taong gulang na halamang gamot ng pagpapanumbalik ng katotohanan ay tinawag ng napakataas na presyo na 5,000,000 espiritual na jade. Gayunpaman, nasa loob pa rin ito ng normal na saklaw ng presyo, at hindi rin nasiyahan si Mike dito. Gayunpaman, sa puntong ito, naging mas maingat ang pagbid. Halos walang bid na 1 o 2,000,000 spirit jade, at lahat ng ito ay napataas ng 1 o 200,000. Sa huli, ang halamang gamot ay naibenta sa halagang 8,300,000 spirit jade. Kung isa lamang itong Pildores para sa pagpapanumbalik ng katotohanan, madali itong makakalusot sa 10,000,000. Sa kasamaang palad, isa lamang itong damo para sa pagpapanumbalik ng katotohanan. Para makagawa ng isang Pildores, kakailanganin mong maghanap ng isang mataas na antas na alchemist. Hindi gaanong maraming alchemist sa 3 isla ang makakarating sa unang antas ng mystic. Nakaramdam si Terence ng sayang, gusto rin niya ang halamang gamot. Wala siyang recipe para sa gamot para sa paggaling, pero hindi naman ito espesyal, madali lang itong makuha. Gamit ang Shenong Cauldron, hindi dapat maging problema ang paggawa ng gamot. Marami siyang spirit jade, pero hindi niya ito basta-basta maaaring sayangin sa isang bagay na hindi naman kailangan na niya itong isuko, pero pakiramdam ni Terence ay maaaring may mahigit 1,000 taong gulang na recovery grass ang Mike. Tatanungin na lang niya ito mamaya kung kailangan niya ng tulong sa tableta. 5,867. Dahil sa magandang simula ni Mike agad na umakyat sa entablado ang pangalawang tao. Kinuha niya ang pangunahing halaman ng isang mystic first level elixir, ngunit ayaw niya ng spiritual jade. Gusto lang niya itong ipagpalit sa isang bagay. Sa kasamaang palad, wala siyang gusto, o baka may gusto siya, ngunit ayaw ipagpalit ng iba, kaya kinansela na lang niya ito sa huli. Ang sumunod na 3 tao ay nagtagumpay ng sunod-sunod, maaaring nagpalitan o nagbenta. Sa anumang kaso, ang proseso ay naging maayos, at hindi ito naapektuhan ng pagkabigo ng pangalawang tao. Tumingin si Terence ng may interes, hindi gumagalaw. Hindi naman sa ayaw niya ng mga gamit, pero wala siyang maipapalit. Sumunod na umakyat si Wani. Wala siyang kinuha, pero nag-post siya ng request for purchase, kailangan ko ng isang tangkay ng yang extreme grass. Hanggat meron ka niyan, handa akong magbayad ng 10,000,000 spirit jade para bilhin ito. O, pwede nating pag-usapan kung ano ang gusto mong ipalit dito. Gagawin ko ang lahat para matugunan ang mga kahilingan mo. Ang mga tao sa ibaba ng entablado ay nagsimulang mag-usap ng mahina.
Ang Yang Extreme Grass ay talagang mahalaga, ngunit ang 10 milyong Spirit Jade ay ilang beses na o kahit 10 beses pa nga sa presyo ng subasta ng Yang Extreme Grass. Ito ay ibang-iba sa Truth Restoration Grass. Mapa-grade man o value, napakalaki ng pagkakaiba. Bukod dito, napakaliit ng saklaw ng paggamit. Kung mayroon man nito, tiyak na aalisin nila ito ng walang pag-aalinlangan. Bukod dito, nabanggit ni Wani na isa sa alang-alang niya ang paggamit ng mga bagay na gusto nilang ipagpalit dito. Isa itong malaking tukso. Sa kasamaang palad, wala sa mga taong naruroon ang may suot na Yang Extreme Grass. Napangisi ang mga miyembro ng pamilya Zing sa kanilang sarili sa sulok. Kung ang Yang Extreme Grass ay napakadaling makuha, hindi sana ito ginamit bilang kasangkapan sa pagdisenyo kay Jonas. Kaya naman, gaano man kataas ang presyo ni Wani, wala silang dapat ipag-alala. Lumingon-lingon si Wani ng ilang beses, at lalong lumaki ang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ito na ang kanyang huling pagtatangka, at tila wala ng pag-asa na makuha ang Yang Extreme Grass. Sa huli, umiling na lamang siya at umalis sa entablado, hindi na nagpatuloy sa pakikipagkalakalan. Medyo nalungkot din si Jonas, ngunit lubos siyang nasiyahan na handa si Wani na mag-alok ng napakataas na presyo para mabili ang Yang Extreme Grass. Mabuti na lang at hindi niya nailigtas ang maling tao. Ang magagawa na lang niya ay ang iba pang mga bagay. Gumawa pa sila ng ilang deal pagkatapos noon, at hindi rin naman masama ang mga bilihin, pero hindi talaga interesado si Terence. Napaisip siya kung dapat ba siyang pumunta roon at magtanong kung mayroon ba siyang mga pakpak ng multo na cicada, kung mayroon man, pwede niya itong ipagpalit o bilhin. Bago pa siya makapagdesisyon, may lumitaw na interesante sa listahan, at nagkataong nakuha ni Terence ang gusto ng lalaki. Sa lahat, ito ay isang storage bag na naipasa mula pa noong sinaunang panahon. Hindi malaki o maliit ang espasyo sa loob. Ito ay halos kasing laki ng isang mesa sa kainan. Kung dadalhin mo ito, napakadaling mag-imbak ng ilang mga bagay, tulad ng mga armas at iba pa. Napakadaling gamitin. Gusto ko lang itong palitan ng 2 mountain gaze pills. Kung isa lang ang mayroon, dapat itong may mataas na kalidad o mas mataas pa, at kailangan ninyo akong bayaran ng 3 milyong spiritual jade. Tiningnan ni Terence ang storage bag ng may interes. Mukhang katulad ito ng nakita niya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ngunit hindi ito kasing laki ng espasyo ng nasa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kung tutuusin, dapat ay 2 ang kinuha niya pabalik noong umalis siya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Dahil ang sekta ng Berdeng Ulap ang pinuno ng 4 na dakilang sekta, maaari nilang gamitin ang mga item ng Alliance. Hahayaan niya si Jenny na pag-aralan ang mga ito at marahil ay magagawang imas-prodos ang mga ito. May sarili namang espasyo para sa Jade si Terence, pero mas maginhawa ang storage bag na ito, kahit papaano ay hindi na niya kailangang mag-alala na mahuli kapag naglalabas siya ng mga gamit mula sa espasyo ng Jade kapag nakaharap niya ang mga taong mas malakas kaysa sa kanya. Isa itong storage bag. Ngayon ko lang narinig ito, pero ngayon ko lang ito nakita dati. Akala ko hindi ko ito makikita ng totoo ngayon. Hindi ba't medyo lugi kung ipagpapalit mo lang ito sa 2 mountain gaze pills? Nagsimulang mag-usap ang ilang tao. Tila napakamura ng 2 mountain gaze pills para sa isang storage bag. Bagamat ang mountain gaze pill ay hindi isang bagay na madaling makuha, ito ay nasa ibang antas kumpara sa mga storage bag na naipasa mula pa noong sinaunang panahon. Hindi mo ba narinig na sinabi niya na kasing laki lang ng mesa ang espasyong iyon? Magagamit lang ito para paglagyan ng ilang personal na gamit, at ang halaga nito ay hindi kasing taas ng iniisip mo. Sigaw ng isa pa. Kung isa itong storage bag na may malaking espasyo, hindi masukat ang halaga nito. Dahil hindi naman kalakihan ang espasyo, hindi magugulat ang mga tao kung sasabihin ng lalaki na gusto niya itong ipagpalit sa 2 mountain gaze pills. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, handa si Terence na kunin ang storage bag na ito. Hindi siya nagkulang ng mountain gaze pills, at malaking tulong ang storage bag na ito para sa kanya. Kahit ibigay niya ito kay Jenny para magsaliksik sa hinaharap, sulit pa rin ito. Matapos magdesisyon, hindi na naghintay pa si Terence.
Kumuha siya ng isang bote ng jade at isang berdeng spirit jade card at umakyat sa entablado. Mayroon akong mountain gaze pill dito na ipapalit sa storage bag mo. Gayunpaman, 500,000 spirit jade lang ang maibibigay ko sa iyo. Ikaw ang magdesisyon kung gusto mong magpalit o hindi. Binuksan ng lalaki ang bote ng jade at tiningnan ang loob. Gulat niyang isinara ang bote at iniabot ang storage bag kay Terence. Sige. Ang mountain gaze pill na ginawa ni Terence ay espesyal ang grado, at mas epektibo kaysa sa mga high grade. Mas malakas pa nga ito ng 2 hanggang 3 beses kaysa sa mga medium grade. Kahit hindi magdagdag si Terence ng spirit jade, papayag pa rin ang lalaking ito sa palitan. Wala naman talagang halaga ang storage bag na ito para sa kanya. Maginhawa naman itong dalhin, kaya paano pa ito magiging mas mahalaga kaysa sa pag-abot sa Titan tier? Nagtinginan sina Dimitri at Dogen sa gulat. Iniisip nila kung paano masisiguro na nasa kamay ni Terence ang batong gaze ng bundok, pero may nagpalit lang ng storage bag para sa kanyang mountain gaze pill. Ngayon, masasabi na nilang si Jerry pala ang nagbigay kay Terence ng batong gaze ng bundok na nakuha niya mula sa pill hall. Pagkatapos ni Jonas, halos hinog na ang panahon para harapin si Jerry. Pagbalik nila sa gitnang isla, maaari na nilang simulan ang pagpapalayas kay Jerry mula sa pill hall. Hindi alam ni Terence na ang kanyang mountain gaze pill ay magdudulot ng problema kay Jerry. Sinubukan niya ng may kasiyahan ang storage bag. Hindi kalakihan ang espasyo sa loob, mahigit 2 metro kubiko lamang. Kung gagamitin niya ito para sa pag-iimbak ng mga halamang gamot at tableta, marami siyang maiimbak na mga ito. Gayunpaman, ang storage bag lang ang kailangan niya bilang pantekip. Ligtas pa rin ang mga talagang mahahalagang bagay sa espasyo ng Jade. Hindi agad bumaba si Terence dahil nasa entablado na siya. Itinabi niya ang storage bag at ngumiti sa mga tao. Ako si Terence mula sa Heavenly Elixir Pavilion. Maaaring narinig niyo na ako dati, o maaaring hindi niyo ako kilala, pero hindi iyon mahalaga. Basta't alam niyo na isa akong Mystic Class Level 1 Refiner, tama na iyon. Susunod, gagamitin ko ang aking libreng pagkakataon sa alchemy para makipagpalitan ng isang pares ng pakpak ng Ghost Cicada. Kung mayroon man sa inyo na hindi nangangailangan ng mga table tasks na i-refine ko, maaari niyo ring sabihin ang inyong mga kondisyon bilang kapalit. 5,868. Naisip lamang ni Terence na gamitin ang pagkakataon sa pagpino para makipagkalakalan dahil sa inspirasyon ni Ramlee. Ayaw niyang maging masyadong kilala noong una, ngunit malamang alam ng lahat ng nasa sinaunang barkong pandigma na siya lang ang gumawa ng yin at yang pill para iligtas si Wanye, kaya aminin na lang niya na isa siyang Mystic First Level Refiner. Mas mabuti na iyon kaysa sa paggamit ng Spirit Enhancing Pill o Mountain Gaze Pill para makipagkalakalan. Master Linford, kahit wala akong pakpak ng Ghost Cicada, mayroon akong ibang mga materyales. Pwede rin ang Spiritual Jade. Maaari mo ba akong tulungan sa pagpipino ng tableta? Hindi napigilan ng unang taong bumili ng halamang gamot na magtanong. Hindi madaling makakita ng isang Mystic First Level Alchemist, at kahit na may 2 sa barko, hindi nila ito madaling maibebenta. Halimbawa, ang pagkakataon ni Ramlee na gumawa ng hakbang ay ang may benta sa pinakahilagang isla, kaya tiyak na hindi na siya gagawa ng mga tableta para sa iba ngayon. Napatunayan na ang kakayahan ni Terence sa alchemy, at kung hindi kayang gawin ni Ramlee ang yin at yang pill ng mag-isa, magagawa ni Terence. Sino ang mas magaling? Kumurap si Terence, hindi inaasahan na ganito ang mangyayari. Sa pag-iisip, isa itong magandang negosyo, ang pagtulong sa mga tao na gumawa ng mga elixir ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng recipe, kundi pati na rin ng makaragdagang elixir. Isa itong negosyo na walang kapital ngunit 10,000 kita, mas kumikita pa kaysa sa basura ng Central Chamber of Commerce. Kapag hiniling ang tulong sa isang alchemist, kadalasan ay kailangan nilang maghanda ng sarili nilang formula ng tableta. Bukod pa rito, ang mga sangkap para sa alchemy ay karaniwang doble. Siyempre, imposibleng maghanda lamang ng isang set ng mga sangkap na napakamahal. Gayunpaman, ang kabayaran ay mga bagay na may parehong halaga. Interesado si Terence sa recipe at sa elixir, kaya hindi niya talaga masabi na hindi. Oo, pwede natin itong pag-usapan ng pribado mamaya.
Bagamat matutulungan ko ang mga tao na magpino ng mga table tasks, depende ito sa sitwasyon. Kapag tapos na ang mga bagay-bagay dito, pwede kang pumunta sa kwarto ko para mag-usap. Napaisip si Terence at nagpas siyang huwag ng tanggihan ang mga benepisyong dumarating mismo sa kanyang pintuan. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makuha ang mga pakpak ng Ghost Cicada. Kung magagawa niya ang mga pakpak ng Ghost Speed, tataas ang kanyang lakas sa susunod na antas. Salamat, Master Linford. Talagang bibisitahin kita ng may katapatan. Tuwang-tuwa ang taong iyon, na parang hindi niya inaasahan na magiging maayos ang lahat. Ang kakayahang pinuhin ang damong nagpapanumbalik ng katotohanan upang maging pildores ng pagpapanumbalik ng katotohanan ay maituturing na pagkumpleto ng pinakamahalagang hakbang. Namanghari ng ilan sa mga tao sa mga manunood, nagsimula na silang magplano na pumunta kay Terence sa lalong madaling panahon para humingi ng tulong pagkatapos nila rito. Ang mga high-level refiner na tulad niya ay may limitasyon sa kung ilang beses silang makakatulong, at mawawalan sila ng pagkakataon kung mahuhuli sila. Sa kabilang banda, bahagyang napakunot ang noo ni Ramlee. Hindi niya inakalang gagamitin ni Terence ang pagkakataong ito para makipagkalakalan. Alam niyang kailangan niya ng maraming pahinga tuwing magpipino siya ng tableta. Gaano nakatagal mula nang pinino ni Terence ang mga tableta ng yin at yang? Paano niya ito magagawa ulit? Ano kaya ang iisipin ni Ramlee kung alam niyang nakakagawa si Terence ng kahit 7 o 8 kaldero sa isang araw, at ang bawat kaldero gamit ang maraming sangkap? Naghintay si Terence sa entablado ng ilang sandali, ngunit walang lumapit para makipagpalitan sa kanya. Malinaw na kailangang itulak paatras ang mga pakpak na parang multo. Ang mga pakpak na parang cicada ay napakabihirang makita, marahil ay maihahambing sa pambihirang katangian ng yang extreme grass. Walang ibang nagawa si Terence kundi bumaba ng entablado, ngunit saan man siya magpunta, karamihan sa mga tao ay sumasalubong sa kanya ng may palakaibigang pagtango at kaunting pagngutya. Ang katayuan ng isang mystic first level ay mas mataas kaysa sa inaakala ni Terence. Magkakaiba ang mga sumusunod na bagay, ngunit wala talagang pakialam si Terence sa mga ito. Wala siyang interes sa anumang bagay na hindi niya kailangan. Sa huli, gumamit lamang siya ng Thunder Elixir para ipagpalit sa ilang mga recipe ng Golden Class Level 7 Elixir. Ani pa rin iyon. Nang matapos ang trade fair, hapon na ng ikalawang araw. Hindi niya nakuha ang mga pakpak ng Ghost Cicada, pero nakakuha siya ng storage bag at ilang mga recipe. Nasiyahan si Terence, at may mga taong hihingi sa kanya na pagandahin ang mga elixir mamaya. Sina Jerry, Jonas, at ang iba pa ay mayroon ding kani-kanilang mga pakinabang. Maging si Shenjin ay nakakuha ng isang prop na nagustuhan niya. Nagkwentuhan at nagtawanan ang ilan sa kanila habang pabalik sa kani-kanilang mga silid upang maglinang. Alam nilang may mga bisita si Terence, kaya ayaw nila itong maistorbo. Totoo nga, pagkalipas ng ilang minuto, nagmadaling lumapit ang taong bumili ng damo para sa pagpapanumbalik ng katotohanan. Master Linford, sana hindi ko naistorbo ang pahinga mo dahil biglaan ang pagbisita mo. Mukhang pino ang dating ng lalaking nasa katanghaliang gulang, binati si Terence ng isang kamao. Siya ang tipo ng taong madaling magustuhan ng mga tao. Ngumiti si Terence at pinapasok siya, hindi ka pa rin nagtatanong. Naging pabaya ako at nakalimutan kong magpakilala. Pasensya na talaga. Ako ang pinuno ng Vice Sect ng Thousand Blade Sect, si Wu Songling. Pagbati, Master Linford. Muling ikinuyom ng Spirit Martial Ancestor ang kanyang mga kamao at nagsalita ng may pagpapakumbaba. Kaya pala si Ling, ang pinuno ng Vice Secta ng Thousand Blade Sect. Isang karangalan ang makilala ka. Casual na sabi ni Terence. Hindi pa niya talaga naririnig ang tungkol sa Spirit Martial Track noon. Gayunpaman, nang marinig niya ang tungkol sa Thousand Blade Sect, naisip niya ang Thousand Blade Sect sa sinaunang martial world. Naisip niya kung si Tianyong ay may anumang kaugnayan sa dugo sa Spirit Martial Ancestor na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon, kahit na sila ay magkadugo, malamang magiging napakaliit nito. Kahit ano paman, maaaring kamag-anak ito ni Tianyong, at medyo bumuti ang impresyon ni Terence sa kanya.
Nagpalitan ng ilang kasabikan ang landas ng Spirit Marshal at si Terence bago tumungo sa pangunahing paksa. Sigurado akong alam ni Master Linford na narito ako para hilingin sa iyo na gumawa ng Pildores para sa pagpapanumbalik ng katotohanan. Gayunpaman, hindi ako nagmamadaling gamitin ito. Maaari itong gawin ni Master Linford kapag gusto mo. Kumaway si Terence, hindi mahalaga kung kailan ko ito gagawin. Wala akong recipe para sa recovery pill. Kung gusto mong ako ang gumawa nito, kailangan mo munang ibigay sa akin ang recipe. Hindi problema yan, dala ko ang recipe ng pill para sa Truth Restoration Pill. Mabilis niyang kinuha ang isang papel na gawa sa balat ng tupa at iniabot ito kay Terence gamit ang dalawang kamay. Master Linford, pakitingnan po. Ito ang formula ng pill. Inihanda ko na rin ang lahat ng iba pang sangkap para sa Truth Restoration Pill. Matapos kunin ni Terence ang recipe, kumuha si Wuzhong ng isang kahon ng jade na kasing laki ng 2 palad at inilagay ito sa mesa. May maliliit na kahon sa loob na may mga halamang gamot, at isa na rito ang damong restorasyon ng katotohanan na nagkakahalaga ng mahigit 8 milyong spirit jade. Master Linford, mahirap makakuha ng damo para sa pagpapanumbalik ng katotohanan kaya isa lang ang maihahanda ko. Tungkol naman sa gantimpala, ano ang gusto mo? Kinakabahang tanong ni Wuzhong. Kahit gusto ni Terence ng halamang gamot na kapareho ng uri ng halamang gamot para sa pagpapanumbalik ng katotohanan, wala pa rin siya nito. Mas makakabuti kung mayroon siyang spiritual jade. Walang kwenta ang 10 milyon. Hindi sumagot si Terence. Tiningnan niya muna ang recipe, pagkatapos ay ang mga herbs. Matapos ang ilang kalkulasyon, napagtanto niya na halos 2 set ng sangkap ang kailangan. 5,869. Bagamat iisa lamang ang tangkay ng damong nagpapanumbalik ng katotohanan, halos hindi ito maituturing na 2 set ng sangkap. Ito ay dahil karamihan sa mga alchemist ay gagamit ng buong tangkay, at kahit na may dagdag na tangkay, ito ay magiging sayang. Sa makatuwid, ang isang tangkay ay itinuturing na isang set ng sangkap. Iba ang Shenlong Cauldron ni Terence, kaya nitong linisin ng perpekto ang mga bagay-bagay, at halos walang nasasayang. Malamang ay makakagawa siya ng 2 tableta mula rito. Dahil doon, bahagyang ngumiti si Terence, ang gantimpala ay depende sa kung ano ang handa mong ialok. Mas makabubuti kung mayroon kang mga spirit herbs na kapareho ng grado. Kung wala, maaari mo rin itong palitan ng ilang mas mataas na grado na mga recipe ng tableta. Kung hindi mo kaya, maaari mo na lang akong bigyan ng Spirit Jade. Mayroon naman siyang recovery pill bilang foundation, kaya hindi naman mawawala ng gana si Terence kahit anong mangyari. Wala naman talaga siyang pakialam sa ibang mga gantimpala, tinatanggap niya lang ang kahit anong meron siya, hindi siya mapili. Palihim pang ang nag-thumbs up si Terence ng Spirit Martial Arts, iniisip na mabuting kausap talaga si Master Linford. Kahit wala siyang spiritual herbs, hindi niya hahayaang magdusa ng sobra ang mga ito. Master Linford, paano ito? Mayroon akong 3 recipe dito. 2 sa mga ito ay para sa Yellow Class Level 7 at isa ay para sa Mystic Class Level 1. Ibibigay ko lahat sa iyo, Master Linford. Bukod pa riyan, kukuha ako ng karagdagang 5 milyong piraso ng spiritual jade para sa iyong pill refinement fees. Ayos lang ba iyon? Maingat na tanong ni Wuzhong. Mataas ang presyo, ngunit wala ito kumpara sa recovery pill. Nag-aalala siyang baka hindi masisiyahan si Terence. Sino ang mag-aakala na palihim na matatahimik si Terence sa oras na ito, hindi niya inakalang ganoon kadaling kumita ng tulong sa mga tao para makagawa ng mga elixir. Kung iisipin ng nakaraan, ang 100 foundation stage elixir ay naibenta lamang sa halagang 1 milyon o higit pa. Napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan ng mga level, at ang pagkakaiba sa presyo ay magiging napakalaki. Sige. Iwanan mo na ang mga gamit mo at bumalik ka bukas para kunin ang mga table tasks. Kalmado ang mukha ni Terence, ngunit medyo nasasabik ang kanyang puso. Kung makakakuha lang siya ng mas maraming negosyo sa alchemy, maaaring hindi na niya kailangang ibenta ang soul-quenching pill pagdating niya sa pinakahilagang isla. Magkakaroon siya ng sapat na spirit jade para mabili ang puno na nagpapasigla ng kaluluwa. Oo, kung gayon ay hindi ko naguguluhin pa si Master Linford.
Tuwang-tuwa rin ang ninunong espiritong martial. Iniwan niya ang mga gamit at umalis. Hindi siya nag-aalala na kukunin ni Terence ang mga gamit at tatakbo palayo sakay ng sinaunang barkong pandigma, kaya binigyan pa niya si Terence ng gantimpala. Hindi naman masama ang lalaking ito, pwede pa tayong magtulungan sa hinaharap. Ngumiti si Terence habang bumubulong sa sarili. May isa pang taong lumapit para humingi ng gamot. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang gusto niya lang ay isang Yellow Class Level 7 Elixir, at ang gastos sa pagpino nito ay direktang naging 200,000 Spiritual Jade, kasama ang isang recipe ng Yellow Class Level 7 Elixir. Mula rito, makikita kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa pagitan ng Yellow Class Level 7 at ng Mystic Class Level 1, parang pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik. Kung hindi lang dahil sa wala siyang recipe, hindi niya gugustuhin kunin ang negosyong ito. Pagkatapos noon, may ilan pang grupo ng mga tao ang bumisita, lahat sila ay humihiling kay Terence na gumawa ng mga Golden Class Level 7 Elixir. Sa kasamaang palad, lahat sila ay nangangailangan ng mga elixir na alam ni Terence ang recipe, wala na talaga siyang interes. Sinabi niya na hindi na siya maaaring tumanggap ng anumang kahilingan sa ngayon dahil nangako na siya sa iba, kaya't naglagay siya ng karatula na, huwag istorbohin, at isinara ang pinto. Matapos itong pag-isipan, napagtanto ni Terence na nagkamali siya. Hindi naman ganoon kalaki ang halaga ng paggawa ng mga level 7 pills na iyon, at hindi ito maihahambing sa halaga ng mga pakpak ng Ghost Cicada. Sa madaling salita, ang mga pakpak ng Ghost Cicada na inakala ni Terence na magagamit niya para ipagpalit sa mga elixir ay malamang na hindi mataas ang antas, kaya kahit may mayroon nito, hindi nila ito ipinagpalit dahil hindi pantay ang halaga. Medyo na si Terence matapos itong pag-isipan. Sinabi niya na ang mga ayaw gumawa ng elixir ay maaaring humingi ng ibang mga kondisyon, ngunit ang mga walang kabuluhang salita na tulad niyan ay hindi makapagpapaniwala sa kanya. Maaari siyang manakawin kung ibubunyag niya ito. Sa anumang kaso, tapos na ang trade fair. Kung gusto niyang magpatuloy sa paghahanap ng mga pakpak ng multo na cicada, kailangan niyang umasa sa subasta sa Tule Island. Bago iyon, naramdaman ni Terence na dapat lang siyang kumita ng sapat na spiritual jades para sa subasta. Hindi niya kailangang gamitin ang soul-quenching pill para ipagpalit ito, napakaraming tagasunod at mangingibig ang naghihintay sa kanya. Isinara ni Terence ang pinto at inilagay ang restriction bago simulan ang pagpipino. Tatapusin muna niya ang Golden Class Level 7 bago simulan ang recovery pill. Hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng Mystic First Level Elixir, at halos garantisado ang tagumpay. Gayunpaman, iisa lang ang Truth Grass, kaya ayaw ni Terence na maging masyadong pabaya. Kailangan niyang maging maingat sa bawat hakbang. Matapos mabuo ang script, hinulaan ng sistema na makakagawa siya ng 2 tableta, at labis na nasiyahan si Terence sa kanyang pagtatantya. Tila mas gumaganda ang kanyang paningin habang dumarami ang kanyang nagagawang tableta. Matapos piliin ang paraan, kumalma si Terence at nag-focus sa paggawa ng gamot para sa paggaling. Mas matagal ang oras na ininom niya ngayon, mahigit 4 na oras bago niya ito natapos. Malamang gabi na naman. Ang swerte mo naman at nakagawa ka ng 2 special grade recovery pill sa unang subok mo. Masayang ininom ni Terence ang 2 table task, nakakuha siya ng napakaraming spirit jade sa loob lang ng kalahating araw. Sa katunayan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang recovery pill ay hindi gaanong kapaki-pakinabang kay Terence. Tutal, mayroon siyang walang katapusang supply ng chi mula sa Jade Space para suportahan siya, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paggamit ng kanyang chi sa mga normal na labanan. Sa makatuwid, ang recovery pill, na katumbas ng isang buhay para sa ibang mga malalaking shot sa pagbubukas ng yugto ng sect, ay hindi gaanong mahalaga sa kanya. Pero ang pinakamahalagang katangian ng tableta ay ang agarang paggaling, kahit ang espasyo ng Jade ay hindi kayang gawin iyon. Mula sa puntong ito, naramdaman ni Terence na kailangang magdala ng tableta. Sino ang mag-aakala kung kailan siya mauubusan ng oras sa espasyo ng Jade? Nakita ni Terence na nagpa-practice pa rin ang bagay na iyon, kaya hindi niya ito ginulo. Kumuha siya ng 1 piraso ng damo mula sa kamalayan at naghanda na ipagpatuloy ang paggawa ng Pildores na pampawi ng kaluluwa.
Nararamdaman niya na habang dumarami ang mga pildores na ginagawa niya, mas lumalakas ang kanyang kakayahan sa paggawa ng mga pildores. Hindi niya kayang gumawa ng mga pildores ng mag-isa nang walang Shenlong Cauldron o automatic refining system, ngunit ang antas ng tagumpay at kalidad ng mga pildores na ginawa gamit ang Shenlong Cauldron ay matatag sa napakataas na antas. Halimbawa, ang recovery pill ay isang Mystic Class Level 1 pill. Dati, hindi masisiguro ni Terence na magtatagumpay siya sa unang pagsubok na. Sapat na ang 50% success rate, at hindi pa garantisado ang kalidad. Pero ngayon, iba na. Bago niya ito ginawa, sigurado siyang magtatagumpay ito at hindi bababa sa mataas na grado ang kalidad. Ito ang kumpiyansa na nagmumula sa patuloy na paggawa. Pagkakuha ni Terence ng recipe, bahagyang nayanig ang sinaunang barkong pandigma, at bahagyang gumalaw ang mga mueble sa silid. 5,870. Nagbago ang ekspresyon ni Terence. Ito ay isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Ang sinaunang barkong pandigma ay napakatatag kapag naglalakbay. Sa proteksyon ng depensibong patong, kahit na tumama ito sa ilang maliliit na bahura, ang mga tao sa barko ay hindi makakaramdam ng anuman. Kung nararamdaman ni Terence ang panginginig ng boses sa kanyang silid, malamang may nangyaring seryoso sa labas. Ang unang naisip niya ay ang pag-atake ng halimaw sa dagat na inilunsad ng dragon. Maaari kayang sa pagkakataong ito na mabilis na itinabi ni Terence ang kaldero ng Shenlong at lumabas. Hindi siya na-alerto ng espasyo ng Jade, kaya hindi siya masyadong nag-alala tungkol sa panganib. Ngunit dahil naroon si Mike, kailangan niyang tumulong kung sakaling malagay sa alanganin ang sinaunang barko. Hindi lang iyon ang tanging pagkakataon, sa maikling panahon na umalis si Terence sa silid, may dalawa pang maliliit na pagyanig, kaya't kasabay niyang tumakbo palabas ang mga tao sa paligid niya. Halatang alam ng lahat na may nangyayari, at hindi nila maaaring hindi ito pakialaman. Boss, anong nangyari? Nakita ni Shenjin si Terence habang palabas ito ng pinto at agad na nagtanong. Tumango si Terence sa mga taga-Melvin sa kasumagot, hindi pa ako sigurado. Kung may umaataking kalaban, dapat may alarma. Walang alarma ngayon, kaya mahirap sabihin. Tara, tingnan muna natin ang sitwasyon. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari, kaya tanging si Terence na lang ang nakasama nila papunta sa kubyerta. Pagdating nila sa kubyerta, mahigit 10 tao na ang naunang lumabas, at mas mabilis pa ang kanilang reaksyon kaysa sa grupo ni Terence. Hindi natagpuan ni Terence ang mic sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Tutal, napakaraming lugar sa sinaunang barko ang maaaring hamarang sa espiritu. Malamang na siya ang nagdidirekta ng tugon sa tulay. Boss, tingnan mo. Parang may dalawang halimaw sa dagat na naglalaban doon. Naapektuhan tayo ng aftershock at naging sanhi ng pagyanig ng sinaunang barkong pandigma. Itinuro ni Shenjin ang malayo at bulala sa mahinang boses. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kalakas na halimaw sa dagat. Kahit ang aftershock ng labanan ay kayang yayanig ang sinaunang barkong pandigma. Kung ito ay isang direktang pag-atake, gaano kaya ito katikot? Nakikita ko. Maghintay kayo rito, hahanapin ko si Kapitan Mike at magtatanong tungkol sa sitwasyon. Kumunat ang noo ni Terence habang tumalikod at tumakbo papunta sa tulay pagkatapos magsabi ng isang bagay sa iba. Bilang honorary vice captain ng sinaunang barkong pandigma na ito, natural lang na kwalipikado siyang pumasok sa tulay kapag may krisis. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanya na magsama ng iba maliban kung personal siyang inimbitahan ng kapitan na si Okita. Sa katunayan, hanggat hindi direktang inatake ng dalawang halimaw sa dagat ang sinaunang barkong pandigma, wala itong kinalaman sa kanila. Matapos mapagpasyahan ang resulta, malamang na hindi nila guguluhin ang sinaunang barkong pandigma. Ngayon, ito ay dahil ang lugar kung saan naglaban ang dalawang halimaw sa dagat na ito ay ang rutang tinatahak ng flota. Kung gusto nilang lumihis, lilihis sila sa ligtas na ruta sa dagat at papasok sa mapanganib na lugar sa dagat. Karaniwan, hindi gagawin ng mga nabigador ang ganoong bagay. Kung ganoon lang talaga, hindi na sana kailangang mag-alala si Terence. Kung hindi man, kailangan pa niyang maghintay ng ilang sandali.
Kung ayaw niyang maghintay, gamit ang kapangyarihan ng sinaunang barkong pandigma, pwede na lang siyang pumunta roon at magsimula ng laban. Pero ang problema ngayon ay nararamdaman ni Terence na maaaring kabilang si Gusia sa dalawang halimaw sa dagat na naglalaban. Walang balita mula sa kanya pagkatapos niyang umalis sa gitnang isla, at hindi nagkusa si Terence na kontakan siya gamit ang pearl na pangkomunikasyon. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi masyadong malayo si Gusia mula sa sinaunang barkong pandigma. Ang labanan ay halos pareho lang ang lugar. Pangalawang Kapitan Linford. Pangalawang Kapitan Linford. Pumasok si Terence sa tulay at binati siya ng lahat. Kung hindi dahil sa kanya na kumokontrol sa pormasayo ng Starfall at nasugatan ng dragon, lumubog na sana ang sinaunang barkong ito sa ilalim ng karagatan. Iginagalang ng lahat ng tao rito si Terence mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Pinilit ni Terence na bawasan ang kanyang pag-aalala at tumango sa kanila ng may ngiti habang papunta siya sa mic. Lil Bro Linford, nandito ka na. Dalawang halimaw lang sa dagat ang naglalaban. Hindi kami gaanong naaapektuhan. Dati, nayanig lang kami ng epekto ng kanilang labanan dahil na-activate ang defensive layer para harangan ang hangin at alon. Ngayong mas malakas na ito, hindi na namin ito mararamdaman. Lumingon si Mike at kumaway kay Terence nang nakangiti. Matapos makita ang dragon, ang maliliit na labanang tulad nito ay hindi na niya ikinabahala, lalo na laban sa sinaunang barkong pandigma. Wala sa mood si Terence na pag-usapan ang iba pa, lumapit siya kay Mike at nagtanong, "Kapatid na Mike, mayroon ka bang anumang surveillance footage na magbibigay daan sa amin upang makita ng malinaw ang ilan sa mga eksena ng labanan?" Kung talagang nakikipaglaban si Gusia doon, kailangang tumulong si Terence kahit ano paman. Ngunit sa sinaunang barkong pandigma, maaaring umabot ang kanyang espiritu, ngunit hihina ito ng depensa. Isa pa, marahas na nanginginig ang labanan, at hindi sigurado si Terence kung makakakuha siya ng malinaw na imahe, kaya pumunta siya sa tulay upang makita ang imahe ng pagmamatsyag. Hindi masyadong pinag-isipan iyon ni Mike, inakala niyang mausisa lang si Terence tungkol sa mga halimaw sa dagat. Siyempre meron. Magaling ka sa panlasa. Ang isa sa mga halimaw sa dagat ay nasa panimulang yugto pa lamang. Bagamat hindi pa nararating ng isa pa ang panimulang yugto, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay hindi mas mahina kaysa sa panimulang yugto. Nakakatuwang panoorin pa rin ito. Habang nagsasalita siya, mabilis na minanipyela ni Mike ang surveillance array at nag-project ng isang imahe na nabuo ng surveillance array sa harap niya. Ang pamamaraang ito ay mas makabago kaysa sa teknolohikal na pagsubaybay sa sekular na mundo, ngunit bahagyang mas mahina ito sa usapin ng distansya. Tutal, ang sekular na mundo ay maaaring mag-monitor sa pamamagitan ng mga satellite, habang ang hanay ng pagsubaybay sa sinaunang barkong pandigma ay maaari lamang sumaklaw sa 1,000 milya ng dagat. Tiningnan ni Terence ang imahe at nakita ang dalawang halimaw sa dagat sa labanan. Ang isa ay isang napakalaking halimaw sa dagat na parang pugita at malambot ang katawan, at ang isa naman ay isang asul na dragon sa dagat. Ito ay si Gusia. Napadilat si Mike at pinuri, "Kuya Linford, tingnan mo. Isang sea dragon yan. Nakasalubong natin ang isang sea dragon noong nakaraan. Hindi ko inaasahan na makakakita pa ako ng isa ngayon. Kahit mahina ito, may pagkakataon itong mag-evolve bilang isang sea dragon." Hindi nakakapagtaka na kaya nitong labanan ang isang sea beast sa pambungad na yugto ng bundok gamit ang lakas nito sa yugto ng profound. Nakahinga ng maluwag si Terence. Gaya nga ng sinabi ni Mike, nasa yugto pa rin ng profound si Gusia, pero hindi naman siya natatalo laban sa higanteng pugita sa maagang yugto ng pagbukas ng bundok. Gaya ng inaasahan sa isang mutated na kraken, walang kapantay ang kanyang lakas. Hindi tumaas ang antas ni Gusia sa ilang araw na sila ay magkahiwalay, ngunit tumaas ang kanyang lakas. Kailangan ng dragon na ahas dagat ang walang hanggang dagat upang mabilis na lumaki. Natuwa si Terence dito at ayaw muna niyang tumulong sa ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.